Magandang araw pong muli sa lahat. Ang akin pong ibabahagi ay isang kwentong katatakutan mula sa sitio Pulang Lupa. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Tan. Ito po ay isang kwento patungkol sa isang prosesyon, kung saan itong prosesyon na ito ay nagaganap tuwing gabi. At ito ay napakadelikado kapag sa iyo nagpakita. Tara, alamin natin ang kwento. Naging usap-usapan sa amin ang prosesyon ng mga nakaputing tao. At ito ay hindi prosesyon ng mga taong normal. Ito ay prosesyon ng mga engkanto, kung saan pinipili lamang nila ang taong makakakita sa kanila. At yun na nga ang nangyari sa akin. Buwan ng Agosto nang ako ay makaranas ng kakaibang karanasan. Tandang-tanda ko pa ang mga araw na iyon, araw ng Biyernes at tila umaambon. Galing ako noon sa aking kaibigan. Ngunit dahil ginabi na ako ng uwi ay dumiretso na lamang ako sa bahay ng aking lolo. At ang pangalan ng aking lolo ay Lolo Terio. At doon na ako tumuloy noong gabi. Bago ako matulog ay nakikipagkwentuhan ako kay lolo. At nabanggit niya ni lolo ang patungkol sa prosesyon. Ayon kay lolo ay 2 araw niya nang nakikita ang mga taong nakaputi, kung saan ito ay nagpoprosesyon sa harap ng kanyang bahay. Minsan pa nga daw ito ay humihinto sa kanyang bahay, ngunit wala daw itong ginagawa, kundi may mga hawak lamang itong kandila. Hindi daw nakikita ni Lolo Terio ang mga mukha ng tao, dahil mahaba daw ang kasuotan nito. Habang nagkikwento si Lolo Terio, ako naman ay kinikilabutan, at ayon pa sa kanya, "Mga ilang minuto na lang apo, at masasaksihan mo na ang sinasabi kong prosesyon. Huwag kang matatakot dahil hindi naman ikaw ang pakay nila, kundi ako. Malimit kasi itong magpakita sa mga taong palubog na ang araw, o sa madaling salita ay malapit na ang pumanaw." Labis ako natakot sa sinabi ni Lolo Terio, at sa kabilang banda ay may lungkot din akong nararamdaman. Sa edad kasi ni Lolo Terio ay talagang malapit na siguro siya sa libingan, sapagkat siya ay nasa edad 90 na. Hindi pa naman ito ganong kahina, ngunit mababakas mo sa kanyang itsura ang talagang pagod ng kanyang katandaan. Kaya naman sinamahan ko siya nung gabing iyon. Matapos namin magkwentuhan ay pinakain niya muna ako, at pagkatapos noon ay natulog na rin ako. Hindi ko alam kung ilang oras na ang lumipas, ngunit maya maya pa ay narinig ko ang isang tawag. Sabi sa akin ni Lolo Terio, Apo, gumising ka. Nandyan na ang mga bisita natin. Halika't sabay natin silang panoorin dito sa siwang ng bintana." At maya maya pa ay agad akong bumangon. Pinasilip ako ni Lolo Terio sa siwang ng bintana, at doon ay nagimbal ako sa aking nakita. Totoo nga ang sinabi ni Lolo Terio. Meron niyang mga taong nagpoprosesyon. Mga nasa 10 tao ito, at tila hindi ko nakikita ang mga mukha nila, dahil ito ay nakatakip ng kulay puting saklob sa kanilang mga ulo. Hindi sila ganon kataasan, ngunit nakakakilabot talaga ang kanilang presensya, sapagkat habang naglalakad itong mga ito ay may naririnig ako mga bulong-bulong sa kanilang bunganga. Sinisilip lamang namin ito ni Lolo Terio nang bigla silang huminto sa harapan ng bahay ni Lolo Terio. At dahil kubo lang ang bahay ni Lolo Terio ay tila tumatagos ang liwanag ng mga kandila na kanilang hawak. Grabe ang takot na aking nararamdaman ng mga oras na iyon. Ngunit si Lolo Terio ay tila seryoso lamang na nakatingin sa mga taong nakakulay puti. Maya-maya pa ang isang taong kulay puti ay tumaas ang kamay at itinuro sa bahay ni Lolo Terio. At maya-maya pa ay tumayo si Lolo Terio sa pagkakaupo. At nagulat ako sa kanyang ginawa. Ang sabi niya sa akin, "Tan, apo, diyan ka lang. Pupuntahan ko ang mga kaibigan ko. Hindi ako sigurado kung makakauwi pa ako. Sabihin mo na lamang sa mga magulang mo. Mahal na mahal ko silang lahat at mag-iingat kayo." Yun lang ang mga huling katagang kanyang sinabi. Pipigilan ko sana si Lolo Terio, pero may kung anong bagay na parang pumipigil sa aking katawan. Hindi ako makagalaw, ni hindi ako makahiyaw. Tanging panonood na lamang ang aking nagagawa habang naglalakad si Lolo Terio papunta sa pintuan. Maya-maya pa ay binuksan niya ang pintuan, at tuluyan na siyang lumabas. Sumilip ulit ako sa bintana at nakita ko si Lolo Terio na kinuha ng mga taong nakakulay puti. At nang akma nang aalis ang mga taong nakakulay puti ay huminto ang isa, at maya-maya pa ay tinuro ako sa aking kinalalagyan. Nagtataka ako kung bakit niya ako tinuturo, ngunit laking gulat ko na hindi pala ako ang kanyang tinuturo.
kundi ang aking likuran. Nang ako'y lumingon sa likod ay nakita ko ang isang katulad nila ay nasa likuran ko. Agad akong napabulalas at napahiyaw. Wala pala talagang mukha ang mga taong ito at tila nakaputi lamang talaga ng damit at may hawak na kandila. Hiyaw ako ng hiyaw ng mga oras na iyon. Ngunit tila walang nakakarinig sa akin. Maya-maya pa ay nagising ako. Yun pala ay isang bangungot lamang. Nakita ko na maliwanag na ang paligid. Ngunit kinabahan ako dahil naalala ko si Lolo Terio. Agad ko siyang pinuntahan sa kanyang higaan at doon ko napagtanto wala nang buhay si Lolo Terio. Sa palagay ko ay kagagawan ito ng mga nagpoprosesyon na taong kunakulay puti. Talagang kinuha nila si Lolo Terio. Nang dumating ang mga nag-iimbestiga ay napag-alaman na si Lolo Terio ay inatake sa puso. At kahit nais kong ikwento ito sa mga tao, ay sa palagay ko ay isa na naman ito sa mga bagong kakatakutan sa aming lugar. Dahil doon, mas pinili ko na lamang manahimik. Lumipas ang mga araw at tila sariwa pa rin sa aking isipan ang mga nangyari. At tila meron talagang hiwagang bumabalot dito sa sitio Pulang Lupa. Nais ko sanang alamin kung paano maiiwasan at kung paano lalabanan ang mga taong nakakulay puti. Ngunit wala pa rin ako nakakausap na albularyo patungkol dito. Matapos malibing ni Lolo Terio ay tila isang bangungot ang natanim sa aking isipan. At tila gusto kong makaganti sa mga taong nakakulay puti. Abangan nyo sa part 2 kung tuluyan bang mahanap nita ng mga taong nakakulay puti at kung paano niya lalabanan ang mga ito. Lagi niyo pong tatandaan na mag-iingat po tayo palagi at maraming salamat sa pakikinig.